Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa simula ng lahat, bago pa man likhain ang sansinukob, may isang kaharian sa itaas ng lahat ng bagay, isang lugar na puspos ng liwanag, awitan, at kagalakan. Ang mga nilalang dito ay ginawa mula sa purong liwanag, perpekto sa kanilang anyo at layunin. Sa gitna ng kahariang ito ay naroroon ang tagapaglikha, ang walang hanggan at makapangyarihang Diyos, na siyang lumikha ng lahat ng umiiral. Isa sa mga pinakamataas na nilalang na nilikha niya ay si Elminus, ang tagapagdala ng liwanag. Siya'y maganda sa lahat ng aspeto, matangkad, makisig, at kumikinang sa kaluwalhasyan ng tagapaglikha. Ang kanyang tinig ay parang musika, at ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa tuwing siya'y naglalakad sa gitna ng mga bituin. Sa bawat pagpupulong ng mga anghel, si Elminus ang nangunguna sa pag-awit ng papuri sa tagapaglikha. Siya ang inaasahan ng marami at siya ang tinitingala bilang pinakamalapit sa Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang munting binhi ng pag-aalinlangan ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Bakit hindi ako maaaring maging katulad ng tagapaglikha? Tanong niya sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang liwanag na nagmumula sa trono ng Diyos. Ako ay nilikha mula sa liwanag, ako'y makapangyarihan, at ako'y minamahal ng lahat. Kung ganon, bakit hindi ko maaaring hawakan ang trono ng kaluwalhasyan? Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalalim ang pagnanasa ni Elminus na maging higit pa sa kung ano siya. Hindi na siya kontento sa pagiging tagapagdala ng liwanag, nais niyang maging ang pinagmumulan nito. Sa kabila ng kanyang kaalaman tungkol sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos, ipinilit niyang kaya niyang maghari ng mas mabuti. Kapatid, wika ni Sariel, isa sa kanyang pinakamalapit na kasama, nang mapansin ang pagbabago sa kanya, anong bumabagabag sa iyo nitong mga nakaraang araw? Hindi ka nagaya ng dati. Wala kang dapat ipag-alala, Sariel, tugon ni Elminus na may pilit na ngiti. Ako'y nag-iisip lamang ng mga bagay na darating. Ngunit sa kabila ng kanyang sagot, alam ni Sariel na may kakaiba sa kanya. Napansin niyang si Elminus ay madalas nang nag-iisa, tahimik at malayo ang tingin. Isang gabi, habang ang kaharian ng liwanag ay natutulog sa katahimikan, tinipon ni Elminus ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang anghel. Sila'y nagtipon sa isang lihim na lugar, malayo sa mata ng tagapaglikha. Mga kapatid, panimula ni Elminus habang tumayo sa gitna nila. Tayo ay nilikha upang maglingkod, ngunit kailan tayo maghahari? Kailan tayo magiging tunay na malaya? Hindi ba tayo rin ay may taglay na liwanag mula sa tagapaglikha? Bakit hindi natin angkinin ang kaluwalhatyang nararapat sa atin? Nagtinginan ang mga anghel. Ang ilan ay nag-aalangan, ngunit ang iba'y naakit sa makapangyarihang tinig ni Elminus. Ngunit si Elminus, tanong ni Azarel, isa pang makapangyarihang anghel, paano natin lalabanan ang tagapaglikha? Siya'y makapangyarihan sa lahat. Hindi ito tungkol sa pakikipagdigma, paliwanag ni Elminus. Ito'y tungkol sa paghahayag ng ating karapatang maghari. Tayo ang ilaw ng sansinukob. Kung tayo'y magkaisa, sino ang makapipigil sa atin? At doon nagsimula ang isang lihim na pagsasabuatan na naglayong agawin ang trono ng kaluwalhasyan. Kinabukasan, tinawag ng tagapaglikha ang lahat ng anghel sa harap ng kanyang trono. Ang liwanag mula sa kanyang presensya ay nakasisilaw at ang bawat isa ay yumuko sa pagpupuri. Ngunit sa gitna ng pag-awit ng mga anghel, si Elminus ay nanatiling tahimik. Elminus, wika ng tagapaglikha, lumapit ka sa akin. Lumapit si Elminus, ngunit sa kanyang puso ay may nag-aalab na pagnanasa. Naririto ako, Panginoon, sagot niya, bagamat ang kanyang tinig ay malamig. Ano itong naririnig ko? Tanong ng tagapaglikha. Na ikaw ay nagtitipon ng mga kasama upang agawin ang kaluwalhatyang hindi para sa iyo. Nagulat ang lahat ng anghel sa narinig. Tumindig si Sariel, ang kanyang kaibigan, upang magsalita, ngunit pinigilan siya ng tagapaglikha. Elminus, muling wika ng tagapaglikha, binibigyan pa kita ng pagkakataong magsisi at bumalik sa akin. Ngunit sa halip na magpakumbaba, itinaas ni Licero Fuminus ang kanyang ulo at nagsalita. Hindi ko kailangang magsisi. Ako'y ginawa mula sa liwanag, at ako'y nararapat na maghari kasama mo. Bakit mo itinatanggi sa akin ang kaluwalhatyang ito? Kung gayon, wika ng tagapaglikha, pinili mo ang iyong landas. Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding liwanag, at si Elminus kasama ang kanyang mga tagasunod ay itinapon mula sa kaharian ng liwanag pababa sa kailaliman ng abismo.
Ang kanilang mga pakpak ay nasunog sa init ng paghatol, at ang kanilang dating liwanag ay napalitan ng kadiliman. Bagsak sa isang mundo ng dilim at apoy, naroroon si Elminus at ang kanyang mga tagasunod. Ang dating liwanag na taglay nila ay napalitan ng matinding puot at pagkamuhi. Hindi dito nagtatapos ang lahat, bulong ni Elminus habang nakatingin sa malayo. Ako'y babangon mula sa pagkakabagsak na ito. At kapag dumating ang araw na yon, ang liwanag ay yuyuko sa akin. Sa kabila ng pagkatalo, nanatiling matigas ang puso ni Elminus. Hindi siya kailanman nagsisi, bagkus ay lalo pang nag-alab ang kanyang paghahangad na maghiganti. Tayo'y magtitipon muli, wika niya sa kanyang mga tagasunod. At darating ang araw na ang liwanag mismo ay ating agawin mula sa kanya. Sa kailaliman ng abismo, naglalagablab ang apoy na walang hanggan. Ang mga pader ng dilim ay nagngangalit sa galit na enerhiya ng mga nahulog na nilalang. Naroroon si Elminus, nakatayo sa gitna ng mga tagasunod niyang labis na napinsala sa kanilang pagbagsak. Ang dating kagandahan at liwanag na kanilang tinataglay ay naglaho, pinalitan ng puot at pagkasuklam. Ano ngayon ang ating gagawin, Elminus? Tanong ni Azarel, habang tinitingnan ang walang hanggang kadiliman sa kanilang paligid. Tayo'y wala ng kapangyarihan. Ngunit si Elminus ay nanatiling kalmado. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa sa kanyang paghihiganti. Ito ay simula pa lamang, sagot ni Elminus na may malamig na tinig. Tayo ay ginawa mula sa liwanag, at kahit tinanggal sa atin ang liwanag na yon, nananatili ang ating diwa. Hindi dito nagtatapos ang ating kwento. Nagtipon-tipon ang mga nahulog na anghel sa paligid niya, naghihintay sa susunod na hakbang. Alam nilang si Elminus ang kanilang naging pinuno, at siya lamang ang may sapat na tapang at talino upang harapin ang bagong realidad na kanilang kinasasadlakan. Ngunit paano tayo makakabangon mula sa pagkatalong ito? Tanong ni Sarion, isa pang tagasunod ni Elminus. Wala na tayong kakayahan tulad ng dati. May isang paraan, sagot ni Elminus. Hindi natin kailangang muling agawin ang kaharian ng liwanag sa pamamagitan ng lakas. Kailangan nating maghintay sa tamang pagkakataon. Sa paglipas ng panahon, may bagong nilalang na lilikhain ang tagapaglikha, mga nilalang na mahina, ngunit mahalaga sa kanya. At sa kanilang kahinaan, makikita natin ang ating pagkakataon. Tahimik na nag-isip ang mga nahulog na anghel. Hindi nila lubos na nauunawaan ang sinasabi ni Elminus, ngunit ramdam nila ang kanyang tiwala sa plano. Darating ang panahon, patuloy ni Elminus, na ang mga nilalang na ito ay magiging sentro ng atensyon ng tagapaglikha. At kapag dumating ang araw na yon, gagamitin natin sila upang saktan siya. Hindi natin siya kayang talunin ng harapan, ngunit sa pamamagitan ng mga mahal niya, maaari natin siyang pabagsakin. Sa mga salitang iyon, muling nag-alab ang pag-asa sa puso ng mga nahulog na anghel. Sa kabila ng kanilang pagbagsak, nakakita sila ng dahilan upang magpatuloy. At sa ilalim ng walang hanggang dilim ng abismo, nagsimula silang maghintay sa takdang araw ng kanilang paghihiganti. Magpahinga kayo, mga kapatid, utos ni Elminus. Marami pa tayong paghahanda na kailangang gawin. Sa tamang panahon, tayo'y babalik. Habang lumilipas ang panahon, nagkaroon ng tahimik na pagbabanta sa kailaliman ng abismo. Si Elminus ay nanatiling nakatunghay, nagbabantay sa bawat paggalaw ng sansinuko. Alam niyang hindi magtatagal ay darating ang araw na magbubukas ang pagkakataong kanyang hinihintay. Tagapaglikha, bulong niya sa kawalan, hindi pa tayo tapos. Sa kabila ng lahat ng kawalang pag-asa sa paligid nila, si Elminus ay nanatiling matatag. Sa kanyang isipan ay malinaw ang kanyang layunin, ang maghiganti at agawin ang liwanag na minsang naging kanya. Sa ganitong paraan, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang paglalakbay, isang paghihintay na puno ng puot at paghahangad ng paghihiganti laban sa tagapaglikha at sa kanyang mga nilalang. Matapos ang matagal na paghihintay sa kailaliman ng abismo, dumating ang sandali na inasahan ni Elminus. Mula sa kadiliman, nakita nila ang isang bagong paglikha, isang mundo na puno ng kagandahan, liwanag, at kasaganahan. Nabuo ang mga bundok, ilog, at dagat, at sa gitna ng lahat ng ito ay nilikha ang mga unang tao, mga nilalang na marupok, ngunit taglay ang kakaibang bagay na wala sa kanila, ang malayang kalooban. Narito na ang ating pagkakataon, wika ni Elminus habang pinagmamasdan ang bagong mundo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pananabik, at ang kanyang tinig ay puno ng puot. Ito ang mga nilalang na mahalaga sa kanya. At kung mahalaga sila sa kanya, maaari natin silang gamitin upang wasakin siya.
Nagtipon-tipon ang kanyang mga tagasunod, naghihintay sa susunod niyang mga salita. Alam nilang ito na ang simula ng bagong plano ng kanilang pinuno. Ngunit paano natin gagawin yon? Tanong ni Azarel. Mukha silang mahina. Hindi ba't maaari natin silang wasakin agad? Hindi lakas ang ating sandata, sagot ni Elminus na may malamig na ngiti. Sila ay ginawa na may malayang kalooban. At sa kalayaang iyon, naroon ang ating pagkakataon. Hindi natin sila kailangang wasakin ng pisikal. Kailangan lamang nating itanim sa kanila ang pagdududa at takutin silang lumayo sa kanya. Tahimik na nag-isip ang mga nahulog na anghel. Ramdam nila ang lalim ng plano ni Elminus, bagamat hindi nila lubos na nauunawaan kung paano ito gagana. Gayunpaman, tiwala sila sa kanilang pinuno. Lumipas ang ilang panahon at patuloy na pinagmasdan ni Elminus ang dalawang unang tao. Sila'y maligaya sa kanilang tahanan, isang paraisong puno ng mga prutas, halaman at hayop. Ang lahat ay nasa kanilang paligid at wala silang kakulangan. Ngunit higit sa lahat, taglay nila ang lubos na pagtitiwala at pagsunod sa tagapaglikha. Isang araw, habang naglalakad si Elara sa ilalim ng lilim ng mga punong kahoy, isang kakaibang tinig ang kanyang narinig. Ito'y malamig ngunit magiliw, pino ngunit tila may malalim na layunin. Magandang araw, Elara, wika ng tinig mula sa isang puno. Napatingin siya sa paligid, nagtataka kung sino ang nagsalita. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya ang isang nilalang na nag-anyong ahas na nakapulupot sa isang sanga. Ngunit kakaiba ito, ang mga mata nito'y nagliliyab at tila nagtataglay ng talino. Ikaw ba ang nagsalita? Tanong ni Elara, bahagyang naguguluhan ngunit hindi natatakot. Ako nga, sagot ng ahas. Napakaganda ng hardin na ito, hindi ba? Napakaraming prutas at lahat ay maaari mong kainin. Opo, napakaraming masasarap na bunga dito, sagot ni Elara na may ngiti. Maliban lamang sa isa. Ang bunga ng puno sa gitna ng hardin ay hindi namin maaaring kainin. Sinabi ng tagapaglikha na kapag kumain kami nito, tiyak na kami mamamatay. Talaga? Tugon ng ahas na may bahagyang ngiti. Sinabi ba talaga niya na mamamatay kayo? O baka naman ayaw lamang niyang malaman niyo ang lihim na kaalaman? Sapagkat kapag kinain niyo ang bungang iyon, magiging katulad niya kayo, mga Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Natigilan si Elara sa narinig. Hindi niya kailanman narinig ang ganoong bagay mula sa tagapaglikha. Ngunit ang sinabi ng ahas ay nagbigay sa kanya ng pagdududa. Bakit nga ba hindi nila maaaring kainin ang bunga? Ano nga ba ang mangyayari kung kakainin nila yon? Samantala, si Adamel ay dumating at nakita si Elara na nakatingin sa puno. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya sa kanyang asawa. Kaibigan, bakit hindi mo subukan? Sabat ng ahas bago pa makasagot si Elara. Isang kagat lamang at malalaman mo ang lahat ng bagay. Hindi ba't nais mong maging katulad ng tagapaglikha? Nagtitigan sina Adamel at Elara. Sa kanilang mga puso ay may pag-aalinlangan, ngunit kasabay nito ay may udyok ng pagkamausisa. Sa huli, si Elara ang unang pumitas ng bunga at kumagat. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Adamel na kumain din. Pagkatapos nilang kumain, naramdaman nilang nagbago ang lahat. Nawala ang kanilang inosenteng pananaw. Naramdaman nila ang hiya sa kanilang kahubaran at nagmadaling magtago sa likod ng mga puno. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang takot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elminus mula sa malayo ang tagumpay. Nagawa natin, bulong niya sa kanyang mga tagasunod. Ang simula ng kanilang pagbagsak ay naganap na. Nabalot ng kasiyahan ang mga nahulog na anghel. Alam nilang sa pagkakataong iyon ay nagtagumpay sila sa unang hakbang ng kanilang plano. Ngunit alam din ni Elminus na hindi pa tapos ang lahat. Ito pa lamang ang simula ng mas malaking laban. Habang nagtatago sina Adamel at Elara, narinig nila ang tinig ng tagapaglikha na tumatawag sa kanila. Nasaan kayo? Tanong ng tinig, puno ng awa ngunit may halong kalungkutan. Lumabas sina Adamel at Elara mula sa kanilang pinagtataguan, at sa kanilang mga mata ay bakas ang hiya. Kami natakot sapagkat kami hubad, wika ni Adamel. Sino ang nagsabi sa inyong kayo'y hubad? Tanong ng tagapaglikha. Kinain ba ninyo ang bungang ipinagbabawal ko sa inyo? Hindi makasagot si Adamel. Tumungo siya habang nagsimulang umiyak si Elara. Alam nilang nagkasala sila sa kanilang tagapaglikha. Dahil sa kanilang pagsuway, pinalaya sila mula sa paraiso. Kasabay nito, sinumpa rin ng tagapaglikha ang ahas at ipinahayag ang hatol kay Elminus at sa kanyang mga tagasunod.
Bagamat nagtagumpay si Elminus sa pagtukso, alam niyang hindi iyon ang wakas. Alam niyang may darating na panahon ng paghuhukom. Darating ang araw na babalikan natin sila, wika ni Elminus sa kanyang mga tagasunod. At sa araw na yon, mas titiyakin nating wala nang makaliligtas sa atin. Habang bumabalik sila sa kailaliman ng abismo, nag-umpisa na naman silang maghintay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang nagsimula na ang kanilang digmaan laban sa liwanag, isang digmaang magpapatuloy hanggang sa huling panahon. Lumipas ang maraming henerasyon mula nang pinalaya sina Adamel at Elara mula sa paraiso. Ang mundo ay nagkaroon ng mga bagong anyo, mga kabundukan, mga lambak, mga dagat na nagpapakilos ng hangin, at mga kabubatang puno ng lahat ng uri ng nilalang. Ang mga tao ay dumami, nagtatag ng kanilang mga pamayanan, nagtayo ng mga lungsod, at unti-unting nag-aral kung paano linangin ang lupain. Ngunit kasabay ng kanilang pag-usbong ay nagsimula ring sumibol sa kanilang mga puso ang pagnanasa sa kapangyarihan, kayamanan, at kaluwalhasyan. Pinagmamasdan ni Elminus mula sa malayo ang mundo ng mga tao, at ang kanyang puso ay napuno ng kasiyahan. Hindi na niya kailangang gumawa ng anuman, ang mga tao mismo ay nagiging biktima ng kanilang sariling kahinaan. Azarel, tawag ni Elminus sa isa sa kanyang mga pinakamalapit na tagasunod. Nakikita mo ba ang kanilang ginagawa? Sila ay nagtatayo ng mga tor na halos abutin ang kalangitan, naglalaban-laban upang mangibabaw sa isa't isa. Hindi ba't ito na ang simula ng ating tagumpay? Panginoon, tugon ni Azarel. Ngunit bakit hindi pa natin sila pasukin at tuluyang wasakin? Bakit tayo maghihintay pa? Maghintay tayo, sagot ni Elminus na may malamig na ngiti. Hayaan natin silang magkamali sa kanilang sariling mga hakbang. Kapag sila mismo ang lumayo sa tagapaglikha, doon tayo papasok upang itulak sila sa ganap na pagkawasak. Isa sa mga pinakatanyag na tao sa panahong iyon ay si Nakerd, isang hari na namuno sa pinakamalaking lungsod sa lahat, ang Barad. Si Nakerd ay kilala sa kanyang talino at tapang, ngunit higit sa lahat ay sa kanyang walang hanggang ambisyon. Sa kanyang puso ay walang tagapaglikha, kundi ang kanyang sariling pangalan lamang ang kanyang dinadakila. Sa akin nagmumula ang lahat ng tagumpay, madalas niyang sigaw sa kanyang mga hukbo tuwing sila ay babalik mula sa isang laban. Ako ang pinili ng kalangitan upang mamuno sa inyo. Walang makapapantay sa aking kaluwalhatian. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa kanyang palasyo, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga tagapayo. Mahal na hari, wika nito, narinig ko mula sa mga matatanda na ang ating tagumpay ay bunga ng biyaya ng tagapaglikha. Dapat tayong mag-alay ng pasasalamat sa kanya. Nag-alab sa galit ang puso ni Nakerd sa narinig. Tagapaglikha. Wala akong kinikilalang Diyos kundi ang aking sarili. Ako ang lumikha ng tagumpay na ito, at walang sinuman ang makaagaw ng aking kaluwalhatian. Narinig ni Elminus ang sinabi ni Nakerd, at siya ay napangiti. Narito na ang isa sa ating mga kasangkapan, bulong niya sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Siya ang gagamitin natin upang ihulog ang mas marami pa. Habang patuloy na lumalago ang kaharian ni Nakerd, lalong dumami ang kanyang mga kaaway. Ngunit sa bawat digma ang kanyang pinasukan, siya ay nagtagumpay. Unti-unting naniwala ang kanyang mga nasasakupan na siya nga ay isang Diyos na nagkatawang tao. Dumami ang mga templo na itinayo para sa kanya, at ang kanyang pangalan ay sinamba ng lahat. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa tuktok ng kanyang palasyo, pinagmamasdan niya ang kanyang kaharian. Wala nang makapapantay sa akin, wika niya sa kanyang sarili. Ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nilalang. Ngunit sa sandaling iyon, isang tinig mula sa langit ang kanyang narinig. Nakerd, dahil sa iyong pagmamataas, ikaw ay ihuhulog mula sa iyong trono. Mawawala sa iyo ang lahat ng iyong kaluwalhatian, at ikaw ay mamumuhay na parang hayop sa kabubatan. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na hangin ang dumaan at siya ay itinulak mula sa kanyang palasyo. Sa isang iglap, naglaho ang kanyang talino at karunungan. Siya ay naging parang isang ligaw na hayop na wala ang kanyang wika, at siya ay nagpagalagala sa kabubatan. Sa loob ng 7 taon, si Nakerd ay namuhay bilang isang hayop, kumakain ng damo at natutulog sa ilalim ng mga puno. Ang kanyang dating mga nasasakupan ay nagkaroon ng bagong hari, at ang kanyang pangalan ay unti-unting nalimutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kamay ng tagapaglikha ay nasa kanya pa rin. Pagkatapos ng 7 taon, isang gabi habang siya ay nakatingin sa mga bituin, nagsimula siyang makaalala. Naramdaman niya ang isang kakaibang liwanag sa kanyang puso,
isang liwanag na matagal nang nawala. Lumuhod siya at nagsimulang manalangin. Tagapaglikha, patawarin mo ako. Ako'y nagkasala laban sa iyo. Akala ko'y ako ang pinakamakapangyarihan, ngunit ngayon alam kong wala akong halaga kung wala ka. Sa sandaling iyon, nagbalik ang kanyang talino at karunungan. Siya'y bumalik sa kanyang kaharian, ngunit sa pagkakataong ito, siya'y isang bagong tao, mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat sa tagapaglikha. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang kaharian. Ang mga templo na dating itinayo para sa kanya ay ginawang mga lugar ng pagsamba sa tunay na Diyos, at ang kanyang pangalan ay naging isang halimbawa ng pagbagsak at muling pagbangon. Samantala, sa kailaliman ng abismo, si Elminus ay naggangalit sa galit. Paano ito nangyari? Sigaw niya sa kanyang mga tagasunod. Paanong nagbalik loob ang taong iyon? Maaaring mas malakas pa rin ang tagapaglikha kaysa sa atin, sagot ni Azarel na may halong takot. Manahimik ka, sigaw ni Elminus. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pa tayong pagkakataon upang sirain ang kanyang plano. Habang si Elminus ay nagbabalak ng bagong plano, ang mundo ay patuloy na nagbago. Dumami ang mga tao, at kasabay nito ay dumami rin ang mga pagkakataon para sa kasamaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang liwanag ng tagapaglikha ay nananatiling buhay sa puso ng mga taong nagsisisi at bumabalik sa kanya. Sa ganitong paraan, nagsimula ang isang bagong yugto sa laban ng liwanag at kadiliman, isang digmaang magpapatuloy hanggang sa huling panahon. Sa buong kalupaan ng Barad, si Nakerd ay kinikilala bilang pinakadakilang hari. Sa kanyang pamumuno, nakamit ng kaharian ang yaman at tagumpay. Ang mga lungsod ay pinalibutan ng matitibay na pader, ang mga palasyo ay kumikislap sa karangyaan, at ang kanyang pangalan ay umaalingaw sa bawat sulok ng mundo. Ngunit kasabay ng kasaganahang ito ay ang unti-unting pagkubkob ng pagmamataas sa puso ng hari. Walang ibang nagtaguyod ng lahat ng ito kundi ako, madalas sabihin ni Nakerd habang pinagmamasdan ang kanyang kaharian mula sa tuktok ng palasyo. Ako ang lumikha ng yaman, kapangyarihan, at kasikatan ng Barad. Sino ang makapapantay sa akin? Habang patuloy niyang dinadakila ang sarili, nagsimula ring magbago ang takbo ng kanyang pamumuno. Ipinatayo niya ang mga dambana na nagdadakila sa kanyang pangalan at iniutos sa kanyang mga nasasakupan na sambahin siya bilang isang Diyos. Ang sinumang tatanggi ay parurusahan ng walang awa. Dakilang hari, lumapit ang isa sa kanyang mga tagapayo, may mga tao sa kaharian na nananatiling matapat sa tagapaglikha. Ayaw nilang sumamba sa iyo. Naggitngit si Nakerd sa narinig. Ipatawag sila. Hindi ko papayagang may sinumang susuway sa aking utos. Ilang araw ang lumipas, dinala sa harap ni Nakerd ang ilan sa mga taong tumangging sumamba sa kanya. Sila'y mga magsasaka, mga mangangalakal, at ilan pang karaniwang tao. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging payak, ang kanilang mga mata ay puno ng tapang. Bakit kayo tumatangging sambahin ako? Tanong ni Nakerd na may galit sa kanyang tinig. Hindi ba ninyo nakikita na ako ang dahilan ng kasaganaan ng Barad? Ako ang inyong hari at Diyos. Patawarin mo kami, mahal na hari, sagot ng isang matandang lalaki. Ngunit naniniwala kami na wala kang kapantay sa tagapaglikha. Siya lamang ang tunay na Diyos, at sa kanya lamang kami magbibigay papuri. Naghiyawan ang mga tagapayo ni Nakerd sa narinig. Parusahan sila, sigaw ng isa. Ipakita sa kanila ang iyong kapangyarihan, mahal na hari. Ngunit sa halip na parusahan sila, napaisip si Nakerd. Bagamat puno ng galit ang kanyang puso, hindi niya maikailan na ang tapang ng mga taong ito ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Bakit sila handang isakripisyo ang lahat para sa isang Diyos na hindi nakikita? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa mga araw na sumunod, hindi mapakali si Nakerd. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman niyang may kakulangan sa kanyang puso. Sinimulan siyang tuksuhin ni Elminus, na mula sa malayo ay nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Hindi ba't ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Bulong ni Elminus sa kanyang isip. Bakit mo hahayaang hamunin ka ng mga karaniwang tao? Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo na ikaw ang tunay na Diyos ng Barad. Dahil sa mga salitang iyon, nagpasya si Nakerd na ipatawag muli ang mga taong tumangging sumamba sa kanya. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na makapangyarihan, sigaw niya habang inilalapit sila sa isang nagliliyab na pugon. Kung hindi kayo yuyuko sa akin, susunugin ko kayo ng buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabanta, nanatiling matatag ang mga tao. Hindi kami matatakot sa iyong pugon, sagot ng isa sa kanila.
Sapagkat naniniwala kami na ililigtas kami ng aming Diyos. At kahit hindi niya kami iligtas, hindi kami yuyuko sa iyo. Sa galit ni Nakerd, iniutos niyang itapon ang mga tao sa pugon. Ngunit sa halip na masunog, nakita ng lahat ang isang kamangha-manghang pangyayari. Sa loob ng apoy ay lumitaw ang isang nilalang na nagliliwanag, na parang isang anghel na nagbabantay sa kanila. Nagulat si Nakerd sa kanyang nakita. Ano ito? Tanong niya sa kanyang mga tagapayo. Paano sila nanatiling buhay sa gitna ng apoy? Walang makasagot sa kanyang tanong. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nakerd ang takot at pagkamangha. Alam niyang hindi ito gawa ng tao. Ito ay gawa ng isang makapangyarihang Diyos na higit sa kanya. Lumapit si Nakerd sa pugon at inutusan ang kanyang mga tauhan na ilabas ang mga tao. Sa kanyang pagkagulat, ni isang hibla ng buhok nila ay hindi nasunog. Lumuhod si Nakerd sa harap nila at nagsimulang umiyak. Ako'y nagkasala laban sa inyo at sa inyong Diyos, wika niya. Ngayon ko nalalaman na walang ibang tunay na Diyos kundi siya lamang. Mula sa araw na yon, nagbago si Nakerd. Inalis niya ang lahat ng dambana na nagpaparangal sa kanyang pangalan, at ipinatayo ang mga templo para sa tagapaglikha. Ang kanyang pagbabalik loob ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buong Barad. Muli siyang naging isang hari na puno ng kababaang loob, at sa kanyang pamumuno ay nagkaroon ng kapayapaan at kasaganaan. Samantala, sa kailaliman ng abismo, si Elminus ay naggangalit sa galit. Muli na naman tayong nabigo, sigaw niya sa kanyang mga tagasunod. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang ating laban. Marami pa tayong pagkakataon upang itulak ang mga tao sa kasamaan. Habang nagbabalak ng bagong plano si Elminus, patuloy namang lumalago ang pananampalataya sa tagapaglikha. Sa kabila ng mga tukso at panganib, nanatiling matatag ang mga taong naniniwala sa kanya. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay magpapatuloy hanggang sa huling panahon. Pagkaraan ng maraming taon ng pamumuno sa ilalim ng paggabay ng tagapaglikha, si Nakerd ay namuno ng may kababaang loob at katarungan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagpatuloy ang kasaganaan at kapayapaan sa kaharian ng Barad. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, alam ni Nakerd na hindi pa tapos ang laban ng liwanag laban sa kadiliman. Lagi niyang nararamdaman ang malamig na hangin ng tukso na pumapaligid sa kanyang kaharian. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang silid, isang panaginip ang dumating kay Nakerd. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malaking hukbo ng mga nilalang na nagmula sa kailaliman ng kadiliman. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab, at hawak nila ang mga sandatang gawa sa apoy. Sa gitna ng hukbong iyon ay naroon si Elminus, nakangiti habang nagmamasid sa kanyang kaharian. Babalik kami, Nakerd, wika ni Elminus sa kanyang panaginip. At sa pagkakataong ito, walang makapipigil sa amin. Nagising si Nakerd ng pawisan at humihingal. Alam niyang hindi iyon isang karaniwang panaginip. Ito ay isang babala. Alam niyang kailangang maging handa siya sa anumang darating na panganib. Agad niyang ipinatawag ang kanyang mga tagapayo at inutusan silang palakasin ang depensa ng kaharian. Mahal na hari, wika ng isa sa kanyang mga tagapayo, wala tayong nakikitang banta sa ating paligid. Tayo'y napapaligiran ng mga kaalyado, at wala ng mga kaaway na nagtatangkang salakayin tayo. Hindi ito isang karaniwang kaaway, sagot ni Nakerd. Ito ay isang laban na higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Ito ay isang laban ng espiritu. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ng kanyang mga tagapayo ang kanyang sinabi, sinunod nila ang kanyang utos. Pinalakas nila ang mga pader ng lungsod, dinagdagan ang bilang ng mga bantay, at sinigurong handa ang kanilang mga sandata sa anumang laban. Habang abala si Nakerd sa paghahanda ng kanyang kaharian, si Elminus ay nagtitipon ng kanyang mga tagasunod sa kailaliman ng abismo. Oras na upang simulan ang ating bagong plano, wika ni Elminus sa kanyang mga tagasunod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lakas ang ating gagamitin. Kailangan nating gamitin ang kanilang takot at pagdududa upang sila mismo ang sumira sa kanilang kaharian. Paano natin gagawin yon, Panginoon? Tanong ni Azarel. Magpapadala tayo ng mga bulong ng pagdududa sa kanilang mga puso, sagot ni Elminus. Hindi natin sila kailangang salakayin ng direkta. Hayaan natin silang sirain ang isa't isa sa pamamagitan ng takot at kawalan ng tiwala. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagsimulang kumalat ang mga bulong ng takot at pagdududa sa buong kaharian ng Barad. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung may paparating na panganib. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-alinlangan sa pamumuno ni Nakerd.
Mahal na hari, wika ng isang matandang babae, habang nasa isang pagtitipon, bakit tayo naghahanda para sa isang digmaang hindi natin nakikita? Baka naman tayo'y naghahanda para sa wala. Baka ito'y isang paraan lamang upang pagtakpan ang ibang layunin, sabat ng isa pang lalaki. Bakit tayo gagastos ng malaki para sa paghahandang ito kung wala namang malinaw na panganib? Narinig ni Nakerd ang mga pag-uusap na ito, at bagamat nasaktan siya, alam niyang bahagi ito ng plano ng kadiliman upang pahinain ang kanilang loob. Kaya't sa halip na magalit, nanatili siyang kalmado at nagdasal sa tagapaglikha para sa gabay at lakas. Isang gabi, habang naglalakad si Nakerd sa hardin ng kanyang palasyo, muli niyang narinig ang tinig ni Elminos sa kanyang isipan. Nakerd, hindi mo sila mapangangalagaan magpakailanman. Isa-isa silang mawawala sa iyo. At kapag dumating ang araw na yon, ikaw ay mag-iisa. Hindi mo ako matatalo, Elminos, sagot ni Nakerd habang nakatingala sa langit. Ang tagapaglikha ay nasa akin, at walang sinuman ang makapapanaig sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling matatag si Nakerd sa kanyang pananampalataya. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy niyang pinalalakas hindi lamang ang depensa ng kanyang kaharian, kundi pati na rin ang pananampalataya ng kanyang mga nasasakupan. Mga mamamayan ng Barad, wika ni Nakerd sa isang pagtitipon, hindi ito isang karaniwang laban. Ito ay isang laban ng espiritu. Kaya't hinihiling ko sa inyong lahat na manatiling matatag sa inyong pananampalataya. Sama-sama nating haharapin ang anumang darating na panganib. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tao. Muli nilang naramdaman ang tapang at pagkakaisa. Sa kabila ng takot at pagdududa, nanatili silang tapat sa kanilang hari at sa tagapaglikha. Sa mga huling araw ng kanyang pamumuno, nakita ni Nakerd ang muling pagbangon ng kanyang kaharian. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit sa pagkakataong iyon, handa na siya. Handa na siyang harapin ang anumang darating na pagsubok, sapagkat alam niyang kasama niya ang tagapaglikha. Habang patuloy na lumalago ang kaharian ni Nakerd sa ilalim ng kanyang mapagpakumbabang pamumuno, sa kailaliman ng abismo ay naggangalit si Elminos. Sa kabila ng lahat ng kanyang plano at panlilinlang, nabigo siyang pabagsakin ang hari at ang kaharian nito. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging matatag ang pananampalataya ng mga tao kay Nakerd at sa tagapaglikha. Hindi ko matatanggap ang ganitong pagkatalo, sigaw ni Elminos habang naglalagablab ang apoy sa paligid ng abismo. Paulit-ulit tayong nagbabalak, ngunit sila ay nagiging mas malakas. Ano pa ang kailangan nating gawin upang tuluyang mawasak ang kanilang pananampalataya? Tahimik ang mga nahulog na anghel na nakapaligid sa kanya. Wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na magsalita. Alam nilang sa ganitong estado, si Elminos ay mas mapanganib kaysa dati. Ngunit sa kabila ng takot, si Azarel ay nagsalita. Panginoon, baka oras na upang gamitin natin ang ating buong lakas. Kung hindi ubra ang panlilinlang, marahil panahon na upang salakayin natin sila ng harapan. Napalitan ng isang malamig na ngiti ang galit sa mukha ni Elminos. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Azarel. Ang labanang ito ay hindi tungkol sa lakas lamang. Alam nating hindi tayo maaaring direktang humarap sa kanila nang walang pahintulot mula sa tagapaglikha. Kung gayon, ano ang ating gagawin? Tanong ni Sarion, isa pang nahulog na anghel na tapat kay Elminos. Maghihintay tayo, sagot ni Elminos na may halong pagkasuklam. Ngunit hindi tayo maghihintay ng walang ginagawa. Patuloy tayong magpapadala ng pagdududa at takot sa puso ng mga tao. At kapag dumating ang sandaling sila mismo ay magduda sa kanilang hari at sa tagapaglikha, doon natin sisimulan ang ating pagsalakay. Habang nagbabalak si Elminos sa kailaliman ng abismo, si Nakerd naman ay patuloy na naghahanda sa darating na panganib. Alam niyang hindi magtatagal ay muling susubukan ng kadiliman na pabagsakin ang kanyang kaharian. Kaya't sa bawat araw, pinapalakas niya hindi lamang ang depensa ng lungsod, kundi pati na rin ang pananampalataya ng kanyang mga nasasakupan. Isang araw, habang naglalakad sa mga lansangan ng Barad, nilapitan siya ng isang batang lalaki. Mahal na hari, wika ng bata, totoo po bang darating ang mga nilalang ng kadiliman upang salakayin tayo? Ngumiti si Nakerd at hinawakan ang balikat ng bata. Huwag kang matakot, anak. Hanggat nananatili tayong tapat sa tagapaglikha, walang makakapanakit sa atin. Tandaan mo, ang liwanag ay laging nagwawagi laban sa dilim. Nagsimulang kumalat sa buong kaharian ang mga salita ni Nakerd. Ang mga tao ay muling napuno ng tapang at pag-asa.
Sa kabila ng takot at pagdududa na idinudulot ng kadiliman, nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi napigilan ni Ilminus na makahanap ng paraan upang makapasok sa kaharian ng Barad. Sa pamamagitan ng panlilinlang, nag-anyong tao si Ilminus at nagtungo sa lungsod. Sa kanyang anyo bilang isang matandang mangangalakal, nagsimula siyang maghasik ng pagdududa sa mga tao. "Bakit kayo nagtitiwala ng lubos sa inyong hari?" tanong niya sa isang grupo ng mga mangangalakal. "Hindi ba tao rin lamang siya na maaaring magkamali? Ano ang gagawin niyo kung siya'y mabigo?" Ang mga salitang ito ay nagsimulang magdulot ng pag-aalinlangan sa ilan sa mga tao. Bagamat marami pa rin ang nananatiling tapat kay Nakerd, unti-unting nagsimulang kumalat ang pagdududa sa buong lungsod. Samantala, naramdaman ni Nakerd ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Alam niyang ang labanang ito ay hindi lamang laban ng espada at sandata. Ito ay laban ng espiritu at pananampalataya. Kaya't sa halip na mawala ng pag-asa, nagdasal siya sa tagapaglikha. "Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang anumang darating na pagsubok. Alisin mo ang takot at pagdududa sa puso ng aking mga nasasakupan. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nakerd ang isang kakaibang liwanag sa kanyang puso. Alam niyang narinig ng tagapaglikha ang kanyang panalangin. Sa kabila ng lahat ng banta na kanilang kinakaharap, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Habang patuloy na naghahanda ang kaharian ng Barad, si Ilminus naman ay nagbabalak ng mas malaking hakbang. Alam niyang hindi niya maaaring pabagsakin si Nakerd sa pamamagitan lamang ng panlilinlang. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na magpapalubha sa sitwasyon. "Panahon na upang gamitin natin ang takot bilang ating pangunahing sandata," wika ni Ilminus sa kanyang mga tagasunod. "Kailangan nating gumawa ng isang kaganapan na magdudulot ng malaking takot sa kanilang mga puso. At kapag sila ay nagduda sa kanilang hari at sa tagapaglikha, doon tayo tuluyang sasalakay." Habang patuloy na naghahanda si Nakerd at ang kanyang kaharian para sa muling pagbabalik ng kadiliman, si Ilminus ay abala rin sa pagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. Alam niyang ang karaniwang panlilinlang ay hindi sapat upang tuluyang pabagsakin ang mga pinili ng tagapaglikha. Kailangan niyang gumamit ng mas tusong pamamaraan, isang plano na sisira sa kanilang paniniwala at pagkakaisa mula sa loob. "Azarel," tawag ni Ilminus sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang tagasunod. "Panahon na upang tayo'y kumilos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot at pagdududa ang ating pangunahing sandata. Gagamit tayo ng mga taong nasa loob ng kanilang hanay." "Panginoon," sagot ni Azarel, "paano natin sila mahihikayat na magtaksil laban sa kanilang mga kasamahan? Mahirap pasukin ang puso ng isang taong matibay ang pananampalataya," paliwanag ni Ilminus. "Ngunit hindi lahat sa kanila ay ganap na tapat. May ilan sa kanilang maaring magpadala sa kasakiman, inggit at ambisyon. Sila ang ating gagamitin." Nagpatuloy si Ilminus sa pagbabalangkas ng kanyang plano. Alam niyang kailangan niyang maingat na piliin ang kanyang mga target, ang mga taong may posisyon sa lipunan, ngunit may kahinaan sa loob ng kanilang puso. Sa pamamagitan ng kanilang pagkahulog, magsisimula ang pagkawasak ng buong kaharian. Sa Barad, patuloy na lumalago ang kaharian sa ilalim ng pamumuno ni Nakerd. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya napansin ang unti-unting pag-usbong ng mga bagong panganib mula sa loob ng kanyang kaharian. Isang gabi, habang naglalakad siya sa palasyo, narinig niya ang dalawang tagapayo na nag-uusap sa bulwagan. "Bakit ba tayo sumusunod ng lubos kay Nakerd?" tanong ng isa. "Hindi ba tayo rin ay may kakayahang mamuno? Kung wala tayo, wala siyang magagawa." "Manahimik ka," saway ng isa pa. "Kung maririnig ka ng hari, maaaring maparusahan tayo. Ngunit may punto ka. Tayo ang nagdadala ng kaayusan sa kaharian, ngunit tila nalilimutan iyon ng lahat." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, ngunit sa kabila ng kanilang mga salitang puno ng pag-aalinlangan, walang halong taksil na layunin ang kanilang puso. Sila'y karaniwang tao lamang na naguguluhan at napapagod. Ngunit sa sandaling iyon, nakapasok si Ilminus sa kanilang isipan. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, nagsimula siyang magtanim ng mga binhi ng pagdududa sa kanilang puso. Unti-unting lumaki ang kanilang pagnanais na magkaroon ng higit na kapangyarihan. At bago pa man sila makaalis sa bulwagan, tuluyan nang nahulog ang kanilang loob sa mga bulong ni Ilminus.
Habang patuloy na kumakalat ang mga binhi ng kasamaan sa loob ng kaharian, sina Caird ay nanatiling walang kamalay-malay sa tunay na panganib. Bagamat nararamdaman niya ang pagbabago sa paligid, hindi niya lubos na maunawaan kung saan ito nagmumula. Kaya't muli siyang nanalangin sa tagapaglikha. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan upang makita ang tunay na kalagayan ng aking kaharian. Huwag mong hayaang madaya kami ng kadiliman. Patatagin mo ang aming pananampalataya at pagkakaisa. Sa kanyang panalangin, nakadama sina Caird ng kakaibang kapayapaan. Alam niyang narinig ng tagapaglikha ang kanyang hinaing. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Habang patuloy na naghahari sina Caird, nagpasya si Elminus na simulan ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Alam niyang hindi sapat ang pagdududa lamang. Kailangan niyang magdulot ng isang malaking kaganapan na sisira sa tiwala ng mga tao sa kanilang hari. Azarel, wika ni Elminus, magpadala ka ng mga ahente sa Barad. Siguraduhin sila'y magmumukhang tapat na mga mamamayan, ngunit sa katotohanan ay magiging mga tagapagdala ng kasinungalingan. Sa pamamagitan nila, sisimulan nating sirain ang pagkakaisa ng mga tao. Masusunod, Panginoon, sagot ni Azarel. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagsimulang kumalat sa buong Barad ang mga kasinungalingang dala ng mga ahente ni Elminus. Sinimulan nilang pag-usapan ang mga bagay na maaaring magdulot ng takot at pagdududa sa puso ng mga tao. Ang hari ay hindi na tulad ng dati, bulong ng isa sa mga ahente. Mukhang nawawala na ang kanyang kapangyarihan. Kailangang may bago tayong mamuno. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingang ito, nanatiling matatag sina Caird. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang harapin ang tunay na pagsubok, isang pagsubok na magpapakita kung sino ang tunay na matatag sa liwanag. Sa loob ng maraming linggo, unti-unting lumala ang sitwasyon sa kaharian ng Barad. Ang mga binhi ng pagdududa na itinanim ni Elminus sa puso ng mga tao ay nagsimulang magbunga. Unti-unti, ang pagkakaisa na siyang naging pundasyon ng kaharian ay nagsimulang mabasag. Ang mga dati tapat na mamamayan ay nagdadalawang isip na tungkol sa pamumuno ni Caird. Bakit pa tayo magtitiwala sa kanya? Tanong ng isa sa mga mangangalakal habang nagtitipon ang kanyang mga kasamahan sa pamilihan. Wala naman siyang ginagawa kundi ang magdasal. Habang tayo ang nagbabanat ng buto para sa kaharian. Sagot ng isa pa. Wala siyang karapatang mamuno kung hindi niya kayang protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Habang patuloy na kumakalat ang ganitong mga pag-uusap, nagsimula ng magplano ang ilang tagapayo ni Caird ng isang lihim na pagkilos upang agawin ang kapangyarihan. Isa sa kanila ay si Darius, isang makapangyarihang tagapayo na matagal nang naiinggit sa hari. Panahon na upang kumilos tayo, wika ni Darius sa kanyang mga kasamahan. Hindi na natin maaasahan si Caird. Kung patuloy tayong maghihintay sa kanyang mga utos, baka tuluyan ng bumagsak ang kaharian. Ngunit paano natin ito gagawin? Tanong ng isa. Malakas pa rin ang suporta ng ilang bahagi ng kaharian sa kanya. Gagawa tayo ng paraan upang siraan siya sa mata ng lahat, sagot ni Darius. Kailangan nating magdulot ng takot at kaguluhan, at kapag nakita ng mga tao na wala siyang magawa, maghihimagsik sila laban sa kanya. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sina Caird ay patuloy na nananalangin sa tagapaglikha. Alam niyang may masamang nangyayari sa kanyang kaharian, ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung paano niya ito haharapin. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas at karunungan upang harapin ang darating na pagsubok, wika ni Caird habang nakaluhod sa harap ng dambana. Alam kong hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Kailangan ko ang iyong gabay. Sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong silid. Narinig ni Caird ang isang tinig na nagmumula sa itaas. Caird, manatili kang matatag. Darating ang panahon na susubukin ang iyong pananampalataya, ngunit huwag kang matakot. Ako ay kasama mo. Nagbigay ito ng panibagong lakas kay Caird. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Alam niyang nasa kanya ang tagapaglikha, at sa kanya siya huhugot ng lakas. Samantala, si Elminus ay nagmamasid mula sa malayo. Nakita niyang unti-unting nagkakaroon ng kaguluhan sa kaharian. Nakita niyang nagsisimula ng maghimagsik ang ilan sa mga mamamayan laban kay Caird. Malapit na ang ating tagumpay, bulong ni Elminus sa kanyang mga tagasunod. Kapag tuluyan ng bumagsak ang kanilang pagkakaisa, doon tayo susugod. Wawasakin natin ang kanilang kaharian at tuluyang papatayin ang kanilang pananampalataya sa tagapaglikha.
Isang gabi, habang natutulog ang buong kaharian, isang malaking kaguluhan ang naganap sa gitna ng lungsod. Isang bahagi ng pader ang biglaang nasira at pumasok ang isang grupo ng mga armadong kalalakihan. Sila'y mga tagasunod ni Darius na nagpasimulang maghasik ng takot sa buong lungsod. Mga mamamayan ng Barad, sigaw ni Darius habang nakatayo sa gitna ng pamilihan. Panahon na upang wakasan ang pamumuno ni Nakerd. Siya'y wala ng silbi. Sumama kayo sa amin at tayo ang magtatag ng isang bagong kaharian. Nagising si Nakerd sa ingay na nagmumula sa labas ng palasyo. Agad niyang ipinatawag ang kanyang mga bantay. Ano ang nangyayari? Tanong niya sa isa sa mga pinuno ng hukbo. Mayroong kaguluhan sa lungsod, mahal na hari, sagot ng pinuno. Isang grupo ng mga tao ang nagpasimula ng pag-aalsa. Pinamumunuan sila ni Darius. Darius, bulong ni Nakerd sa sarili. Alam niyang matagal nang mayroong pagdududa at inggit si Darius sa kanyang pamumuno, ngunit hindi niya inakalang aabot ito sa ganitong antas. Tipunin ang lahat ng hukbo, utos ni Nakerd. Kailangan nating pigilan ang kaguluhan bago pa ito lumala. Agad na sumunod ang mga bantay ni Nakerd. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Nakerd. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang kasamaan ng mag-isa, kaya't muli siyang nanalangin sa tagapaglikha. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang pagsubok na ito. Alisin mo ang takot sa puso ng aking mga nasasakupan at patatagin mo ang aming pananampalataya. Habang nagaganap ang kaguluhan sa lungsod, si Elminus ay nakamasid mula sa kadiliman. Nakita niyang nagsisimula ng magbunga ang kanyang plano. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman niyang may kakaibang bagay na pumipigil sa kanyang ganap na tagumpay. Bakit hindi pa sila tuluyang bumagsak? Tanong ni Elminus sa kanyang sarili. Ano ang pumipigil sa kanila na maghimagsik ng lubusan? Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, naramdaman ni Elminus na hindi pa tapos ang laban. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang upang tuluyang pabagsakin si Nakerd at ang kanyang kaharian. Habang bumabalot ang dilim sa kaharian ng Barad, nagpatuloy ang kaguluhan sa mga lansangan. Nagsimula ng magkaisa ang mga tagasunod ni Darius at iba pang mga rebelde na pinalakas ng takot at galit na kanilang nararamdaman. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Nakerd ay nanatiling matatag. Sa kabila ng lahat ng pagdududa at panlalait na bumalot sa kanyang paligid, alam niyang hindi siya nag-iisa. Mga kapatid, hindi ito panahon ng pagkawatak-watak, sigaw ni Nakerd habang nasa harap ng kanyang mga hukbo. Ang ating kalaban ay hindi lamang ang mga nakikita niyo sa harap ninyo. Ang tunay na laban ay laban ng liwanag at kadiliman. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong sigla sa kanyang mga tauhan. Bagamat marami sa kanila ang takot, hindi nila maikakaila na may kakaibang tapang ang kanilang hari. Isang tapang na nagmumula hindi sa lakas ng kanyang katawan, kundi sa kanyang pananampalataya. Habang abala si Nakerd sa paghahanda ng kanyang hukbo, si Elminus ay nagtipon ng lahat ng kanyang mga nahulog na tagasunod. Alam niyang ito na ang tamang pagkakataon upang tuluyang pabagsakin ang kaharian ng liwanag. Ito na ang ating pagkakataon, wika ni Elminus sa kanyang mga tagasunod. Kapag nagtagumpay tayo sa labanang ito, tuluyan nang mawawala ang liwanag sa mundo ng mga tao. At kapag nangyari yon, wala nang makapipigil sa atin. Nagliyab ang mga mata ng mga nahulog na anghel sa sigla. Alam nilang ito na ang pagkakataong kanilang hinihintay sa napakahabang panahon. Sa loob ng maraming siglo ng kanilang pagkakabagsak, ito na ang pinakamalapit nilang pagkakataon upang maghiganti sa tagapaglikha. Nagpatuloy ang laban sa loob ng lungsod. Sa kabila ng lakas ng mga rebelde, nanatiling matatag ang mga hukbo ni Nakerd. Ngunit habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas ang presensya ng kadiliman. Unti-unting napuno ng takot at pagdududa ang puso ng mga tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nakerd na kailangan niyang kumilos ng higit pa sa kanyang nagagawa. Alam niyang hindi sapat ang lakas ng kanilang hukbo upang talunin ang mga rebelde. Kailangan niyang tumawag sa tagapaglikha para sa tulong. Lumuhod siya sa gitna ng labanan at nagdasal ng buong puso. Panginoon, alam kong wala akong sapat na lakas upang talunin ang kasamaan. Ngunit naniniwala akong sa iyo, walang imposible. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng liwanag upang talunin ang dilim. Habang siya'y nananalangin, isang malakas na liwanag ang biglang bumalot sa buong lungsod. Ang liwanag na ito ay nagmula sa langit at bumalot sa lahat ng tao sa paligid. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang nawala ang takot at pagdududa sa kanilang puso.
Ang kanilang pananampalataya ay muling nag-alab at nagkaroon sila ng bagong lakas upang ipagpatuloy ang laban. Nakita ni Ilminus ang nangyari mula sa malayo at siya'y naggitngit sa galit. Alam niyang ito ay gawa ng tagapaglikha. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin niya kayang talunin ang liwanag. Ngunit sa halip na sumuko, lalo siyang nag-alab sa galit. Huwag kayong umatras, sigaw niya sa kanyang mga tagasunod. Labanan niyo sila hanggang sa huli. Hindi tayo maaaring matalo. Nagpatuloy ang labanan, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga hukbo ni Nakerd ay puno na ng lakas at tapang. Isa-isa nilang tinalo ang mga rebelde, at sa loob ng ilang oras, tuluyan nilang napigilan ang kaguluhan. Pagkatapos ng laban, lumapit si Nakerd sa mga nalalabing rebelde. Sa halip na parusahan sila, inabot niya ang kanyang kamay at tinulungan silang tumayo. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo, wika niya. May pagkakataon pa kayong magbalik loob sa tagapaglikha. Marami sa mga rebelde ang napaiyak sa kanyang sinabi. Sa kabila ng lahat ng kanilang nagawa, naramdaman nila ang pagmamahal at awa na nagmumula sa kanilang hari. Isa-isa silang lumuhod at nagsimulang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Samantala, si Ilminus ay muling nagbalik sa kailaliman ng abismo. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang darating ang panahon na muli niyang susubukan ang kanyang pagkakataon. Hindi pa ito ang wakas, bulong niya sa kanyang sarili. Hanggat may natitira pang kadiliman sa mundo, mayroon pa akong pagkakataon. Sa Barad, muling nagbalik ang kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatili si Nakerd bilang isang hari na puno ng kababaang loob at pananampalataya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban ng liwanag laban sa kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siya. Handa na siyang harapin ang anumang darating na pagsubok, sapagkat alam niyang kasama niya ang tagapaglikha. Wakas ng kwento. Kung narating mo ang dulo ng video, ay type ang salitang liwanag sa comment section. Gusto naming malaman kung sino ang mga tunay na nakatapos at sumubaybay hanggang sa huli. Salamat sa pagsama sa amin hanggang dito.